Isang pangkaraniwang araw lang para kay Dina ang magisnan ang kanyang mga magulang na nagsisigawan. Ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig si Dina. Kilala ang pamilya niya sa kanilang bayan, maging sa mga karatig bayan dahil sa angking galing ng kanyang amang si Don Sebastian sa pagnenegosyo. Ganun pa man, kabaliktaran ang inakala ng karamihan na tunay na nagmamahalan ang kanyang mga magulang. Napakasweet kasi ng mga ito kapag nasa party o di kaya kapag may ibang tao sa harapan nila. Isang umaga, gumising si Dina na kumikirot ang kanyang sintido. Hindi siya pinatulog ng mga kalabugan sa kwarto ng kanyang mga magulang. Nakatabi lamang ng kanyang kwarto. Naabutan niya sa mesa na nag-aalmusal ang mga ito, ngunit hindi nagkikibuan. Ganon palagi ang senaryo ng dalawa pagkatapos mag-away ng matindi. Dahil sa sem break naman ay naisipan ni Dina na yayain ang kanyang best friend na si Olga na mag-out of town. Napagkasunduan nila na aakyat sila sa Mount Banahaw na matatagpuan sa probinsya ng Dolores, Quezon. Excited na nag-impake si Dina. Sa wakas, pansamantala siyang makakatakas sa realidad ng buhay niya. Sinadya ni Dina na huwag magdala ng kotse. Hindi siya papayagan ng kanyang mga magulang sa oras na malaman ng mga ito na ilang araw siyang mawawala. May nakita siyang tindahan na may nakapaskil na payphone. Lumipat siya at nagpaalam na gagamit ng telepono. Tinawagan na niya si Olga at sinabi na magkita sila sa isang lugar. Sakay ng bus galing Cubao Terminal, excited ang magkaibigang Dina at Olga. Mahigit 4 na oras daw ang biyahe papunta sa Lucena Terminal Bus. Pagdating doon ay jeep na ang kanilang sasakyan papunta sa Dolores, Quezon. Kaya binusog muna nila ang kanilang mga mata sa magagandang tanawin sa labas ng bintana ng bus. Maya-maya pa, napatingin sila sa katapatang upuan nila nang biglang kinurot ni Olga si Dina sa tagiliran. Napatingin si Dina sa kaibigan. Nakita niyang Maya iningunguso ito at nang sundan niya ng tingin ang tinutukoy nito. Nanlaki ang mga mata ni Dina. Nakita niya ang napakagwapong lalaki sa kabilang upuan. Pangdalawahang upuan ang kinuha nito kahit mag-isa lang naman ang lalaki. Mas gusto lang siguro ng lalaki na maluwag ang kikilusan. Matangkad, mistiso at naka-army cut ang gupit nito. Nakapikit bahagya ang lalaki. Napakagwapo pa rin ng lalaki kahit natutulog. Hindi maiwasan ni Dina ang kumabog ang kanyang dibdib. Bakit habang tumatagal ang pagtitig niya sa lalaki, parang may kakaiba sa pagkatao nito? Inilihim niya kay Olga ang kanyang nararamdaman. Baka isipin pa ng kaibigan niya na siya ay killjoy. Kaya binaling na lang ulit niya ang kanyang paningin sa labas ng bintana. 12:00 ng tanghali nang pumarada sa isang karinderya ang bus. Sinabi ng konduktor na kumain muna at umihi ang mga pasahero. Sinulya pa ni Dina ang gwapong lalaki. Gising na ito at tahimik na nagmamasida sa mga tao sa labas ng bus. Tinitignan ni Dina kung kakain din ba ito pero wala itong anumang inilabas na pagkain sa backpack. Dahil may baon naman na pagkain ang magkaibigan sa bus na sila kumain. Pagkatapos sabay na bumaba para umihi. Natatawa na lang si Dina kay Olga na nahuhuli niyang panay ang panakaw tingin niya sa side view na lalaki. Maraming taong nakapila papunta sa banyo ng pambabae. Dahil nasa labas sila ng bus, napakalakas ang boses ni Olga sa pagkukwento nito tungkol sa lalaki. Misteryoso daw ang lalaki. Hindi rin nakikipag-usap sa kahit na kanino. Nagulat si Dina sa sinabi ng kaibigan.
Buong akala niya siya lang ang nakakapansin na parang may kakaiba sa pagkatao ng gwapong lalaki na kasakay nila. Tatlo pa ang nasa unahan ng pila bago sila ni Olga, nang di sinasadyang napakinggan nila ang isang matandang babae na nagsalita. Ang matanda ay nasa bandang likuran ng pila nila. Sa mga baguhan o unang beses na pupunta sa Mount Banahaw, paalala lang mga iha-iho, mag-iingat kayo at maging mapagmatsyag sa mga taong nakakasalamuha ninyo, lalo kapag nandun na kayo sa lugar na yon, sapagkat maraming engkanto na naninirahan doon. Madalas na nagpapanggap pa silang tao. Mahabang litanya ng matanda. Nagkatinginan sina Olga at Dina. Nahulog sila sa malalim na pag-iisip. Hindi lang nila alam kung iisa lang ba ang nasa isip nila, dahil takot silang pag-usapan ang bagay na yun. Ilang oras pa ang lumipas. Sa wakas ibinaba na silang dalawa ng driver sa Lucena. Nag-inat ng katawan si Dina at nanakit ang buo niyang katawan na ngalay sa haba ng biyahe. Naglakad sila papunta sa terminal ng jeep papunta sa Dolores, Quezon na itinuro sa kanila ng konduktor, at hindi nagtagal nakita na nila ang nasabing terminal. May ilang pasahero na nasa jeep na sinakyan nila. Kinakailangan pa nilang maghintay na mapuno ang jeep bago sila makaalis. Nasa bandang hulihang upuan na jeep sila nakapwesto. Pinag-uusapan nilang magkaibigan ang tungkol sa sinabi ng matanda nang biglang may nakasagi sa kamay ni Dina. Napakunot noo siya nang makita kung sino ang nakasagi sa kanya. Sumakay ito at dahil masikip na sa loob, nasagi nito ang kamay niya. Habang papasok ito sa loob ng jeep, nagkataon pa talaga na sa katapatan nilang upuan ito pumwesto. Nagkatinginan silang dalawa ni Olga nang makilala kung sino ang nasa harapan nila. Pinagtitinginan ng mga pasaherong naroon ang lalaki, samantalang tahimik lang na nakaupo ito habang nakatingin kina Olga at Dina. Napansin ng dalawa na walang reaksyon na mababasa sa mukha nito. Ilang segundo pa ang lumipas nang may mapansin si Dina sa mukha ng lalaki. Tinignan ng dalaga ang mga katabi. Nagtataka siya kung bakit walang kanal sa pagitan ng labi at ilong ang gwapong lalaki. Habang nasa biyahe, nagtanong ang driver kung meron bang dayuhan sa mga pasahero. Nagtaas ng kamay sina Dina at Olga. Napatitig ang driver sa salamin habang nakatingin ito sa lalaking nasa harapan ng magkaibigan. Mga iha, mabuti naman at naisipan ninyong mamasyal sa bantog na bundok sa amin. Pinapayuhan ko lang kayo na mag-iingat. Maging sa mga kilos at pananalita, dapat na pakaisiping mabuti. Maraming hindi kauri natin ang nasa paligid. Madalas nagpapanggap silang tao upang hindi sila mahirapang makisalamuha sa mga tao at maging mas magaan ang buhay nila sa lupa. Nagpasalamat ang magkaibigan sa payo ng driver. Pasulyap-sulyap si Dina sa lalaking kaharap at napapansin at nauhuli din niya ito nakatingin sa kanya palagi. Dahil hindi nagtaas ng kamay ang lalaki, nang itanong ng driver kung may mga dayuhan bang pasahero, kinabahan si Dina. May pakiramdam siya na tinanong ng sikreto ang lalaki. Sa wakas, nakababa na sila ng jeep. Nagulat ang magkaibigan nang mabilis ding tumayo sa kinauupuan ang lalaki. Mabilis na sinundan ng dalawa ang lalaki. Mabilis itong maglakad kaya lakad-takbo ang ginagawa ni Dina at Olga. Paakyat din ito sa Mount Banahaw. Tuwang-tuwa ang dalawa sa sariwang hangin na kanilang nalalanghap. Iba talaga ang hangin sa probinsya. Nakikita pa rin nila sa malayo ang lalaki na naglalakad. Subalit nang biglang lumiko ito, naalarma ang magkaibigan. Naku, nasa na yung pogi? BFF, baka maligaw tayo.
Tanong ni Olga sa kaibigan na noon ay pawis na rin. Sinundan nila ang lalaki sa nilikuan nitong daan. Subalit nagulat sila nang wala namang daang silang nakita. Bagkus ay kakahuyan at mga bato. At dahil doon, kinalabutan ang dalawa at nagmamadali ng bumalik sa landas ng daan. Mag-aalas 11 na ng umaga nang makaramdam ng pagod ang magkaibigan. Naisipan nilang maupo sa isang malaking bato sa gilid ng daan. Sakto namang may isang grupo na sa tingin nila ay isang pamilya ang paparating. Inabangan nila ang mga ito at tinanong kung saan ang daan paakyat ng Mount Banahaw. Sinabihan sila na baybayin lang ang daan at magtanong-tanong na rin sa mga taong makakasalubong. Pagkatapos makapagpahinga, ay nagpasya na ang dalawang ipagpatuloy ang kanilang paglalakada. Nakakailang hakbang pa lang sila nang bigla silang nakarinig ng malakas na tawanan mula sa di kalayuan. Huminto sina Dina at Olga sa paglalakad at pinakinggang mabuti ang pinanggagalingan ng ingay. Sa pagitan ng mga dahon na nakatakip sa mga puno, ay isang sapa ang kanilang nakita. Napakalinaw ng tubig sa sapa, kaya dahan-dahang bumaba ang dalawa mula sa mataas na daan ay naglakad sila pababa. Patuloy nilang naririnig ang lalong palakas na halakhakan. Nakita nila ang isang grupo ng mga kalalakihan na ang edad ay halos nasa 20 lang, pataas. May naapakan si Olga na isang tuyong sanga kaya nag-ingay bigla at huminto ang mga nagtatawanan. Pagkatapos ay dahan-dahan at sabay-sabay na lumingon sa kanilang kinatatayuan. Parang naistatwa ang magkaibigan sa kinatatayuan. Ngumiti sila ng hilaw at nagtanong kung saan ang daan papunta sa Mount Banahaw. Nanatili lang sa pagkakaupo ang grupo. Wala ni isa man sa kanila ang nagsalita. Nakaramdam ng takot ang dalawa kaya nagmamadali na silang bumalik sa kanilang pinanggalingang daan. Nakakailang hakbang pa lang sila nang lingunin ni Dina ang mga kabataan. Nanlaki ang mga mata niya nang biglang nawala ang mga ito. Dahil nauuna si Olga sa paglalakad, dilingon niya si Dina maging siya man ay nagulat nang hindi na niya nakita sa kinauupuan ng mga ito ang grupo ng mga kabataan. Walang kibuan na nagmadaling maglakad palayo ang magkaibigan. At sa wakas, nakakita din sila ng isang bahay. Umuusok pa ang kusina ng bahay kaya hindi na nagdalawang isip na magtao po ang dalawang magkaibigan. Nakakailang tawag na sina Dina ng isang batang babae ang lumabas sa pintuan. Tansya nila ay nasa 10 taong gulang pataas ito. Ngumiti ang bata sa kanila at nagtanong kung ano ang kailangan nila. Sumagot si Olga at tinatanong kung malayo pa daw ba ang Mount Banahaw. Sumagot ito na malapit na sila sa paanan ng bundok. Nagpasalamat si Olga at niyaya na si Dina nang bigla nilang narinig ang bata. Pwede ko kayong samahan hanggang sa tuktok ng bundok, pero kailangan nyo akong bayaran ng isang bagay na galing sa inyo. Kahit anong bagay. Makahulog ang wika ng bata. Tumango si Olga. Pagod na raw siya kasi gusto na niyang marating ang tuktok ng bundok. Hindi na ito nag-abalanga, tumingin pa sa kaibigan. Alam niyang kokontrahin lang siya nito. Ngumiti ng matamis ang bata. Pumasok saglit sa loob ng bahay pagkatapos ay nakatsinelas na at sombrero na lumabas patungo sa kanila. Laking pagtataka ng dalawa nang lumihis ng landas ang batang babae. Makapal na kakahuyan ang sumalubong sa kanila. Kabado na si Dina. Gusto niya nang sabihin na babalik na lang sila sa landas ng daan. Subalit nang lumingon sa kanila ang bata, ay tinitigan siya nitong mabuti. Parang may kung ano sa mga mata nito habang kumikibot-kibot ang mga bibig nito. Sa patuloy nilang paglalakad sa gitna ng makapal na kakahuyan, nagulat sila nang lumabas sila sa isang malawak na parang.
Napakaganda ng paligid. Punong-puno ng nagagandahang bulaklak ang parang na yun. Maya-maya pa'y biglang humangin ng malakas. Nanuot sa kalamnan nila ang lamig ng hangin. Tinangay ng malakas na hangin ang suot na wayway ni Dina, kaya tumakbo siya para sundan ito. Naiwan si Olga at ang bata. Manghang-mangha si Olga at napapanganga talaga dahil para silang nasa isang paraiso. Samantala, sa patuloy na pagtakbo at lakad ni Dina, abot tanaw na niya ang kanyang sombrero nang bigla siyang napahinto sa paglalakad. Nanlalaki ang mga mata niya nang makita na may isang lalaking nakatayo at nakatalikod sa kanya sa unahan. Dahan-dahang lumingon ang pamilyar na lalaki sa kanya. Naglakad ito palapit sa sombrero niya, dinampot ito at iniabot sa kanya ng lalaki. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita ito. Ito ang lalaking nakasabay nila doon sa bus at ang kanilang sinundan sa daan na bigla na lang ding nawala sa kakahuyan. Magandang binibini, mapanganib para sa tulad mong dayo ang gumala kung saang liblib na lugar, lalo na sa bundok na to. Wika ng gwapong lalaki. Nagniningning ang mga mata nito habang nakatingin kay Dina. Nagpasalamat siya dito at akma ng tatalikod para balikan si Olga, subalit nawala ang lalaki sa kinatatayuan nito at biglang sumulpot sa likuran ng dalaga. Hindi malaman ni Dina ang nangyayari. Magkahalong takot at pangamba ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling yun. At nang muli itong magsalita, hindi niya akalain na ang isang supladong estrangherong yun ay yayain siya. Miss, hindi mo ba ako naririnig? Ang sabi ko sumama ka sa akin at may papakita ako sa'yo. Ako nga pala si Abel. Halika. Wika ng estrangherong lalaki na kung yayain siya ay parabang kilala siya nito. Mula sa parang ay naglakad na ang lalaki papunta sa kakahuyan. Namalayan na lang ni Dina na sumusunod na siya sa lalaki. Alam niyang may maling nangyayari pero hindi niya magawang tumanggi sa lalaki. Ilang sandali pa ang lumipas. Nakaramdam ng pagod ang dalaga, kaya huminto siya sandali at pumikit. At sa muli niyang pagdilat ng mga mata, muntik na siyang mapasigaw nang makita ang mukha ng lalaking gwapo na halos isang dangkal na lang ang pagitan sa kanyang muka. Hinawakan ng lalaki ang kanyang mga kamay at nagulat si Dina dahil sa napakalambot nitong palad. Mas malambot pa sa tulad niyang babae na kung tutuusin ay galing sa mayamang pamilya na kahit kailan ay hindi man lang nakahawak ng pinggan para maghugas. Sa isang kisap mata ay nasa harapan na sila ng isang malaking puno. Ang puno ay may malaking guwang sa gitna. Napakunot noo siya at sinalubong ang mga tingin sa kanya ng kasama niyang lalaki. Ngumiti ang estrangherong lalaki nang matamis sa kanya. Nagrigudon ang kanyang puso. Bakit parang sinasakop ng lalaki ang kanyang buong pagkatao? Maya-maya pa, hinila na siya ng lalaki at nagulat si Dina sa kung paano sila nakapasok sa loob ng puno. At sa isang iglap, nasa isang malawak na silang lupain kung saan ay nakikita niya ang napakaraming bulaklak na nagkalat sa pulang-pulang lupa na kanilang kinatatayuan. Manghang-mangha ang dalaga. Dahan-dahan siyang bumitaw sa pagkakahawak ng lalaki. Pagkatapos ay para siyang bata na tumakbo sa gitna ng mga naggagandahang bulaklak sa lupa. At nang mapagod ay kusa nang bumalik sa kinatatayuan ng lalaki, itong si Dina. Sa muling paglapat ng kamay ng lalaki sa palad ni Dina, nagulat naman siya dahil sa iglap lang ay nasa harapan na sila ng isang napakalaking palasyo. Ang palasyo ay yari sa ginto. Bawat parte nito ay nababalutan ng ginto. Hindi makapaniwala si Dina na may ganong klase pala ng palasyo sa mundo.
Napukaw lang ang atensyon niya nang marinig niya ang pagtikhim ng kung sino man sa likuran niya. Muntik na siyang matumba nang makita ang isang matandang lalaki at babae na nakabuhok na puti at ang haba nito ay hanggang talampakan. Kakaiba ang suot nitong damit na parang nanggaling sa sinaunang panahon. Nakangiti ang mga ito sa kanya. Napakislot siya nang tumabi sa kanya ang estrangherong lalaki na nagdala sa kanya sa lugar na yun. Binibini, nais kong ipakilala sa iyo ang aking mga magulang at nais kanilang i-welcome sa pagdating mo sa aming tahanan. Wika ng estrangherong lalaki. Ngumiti ang matandang babae sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Dina dahil kumikinang ang mga gintong ngipin ng matanda. Iha, maligayang pagdating sa aming munting tahanan. Kapag may nagustuhan ka sa lahat ng nakikita mo, ay maaari mong kuhain at iuwi sa inyo. Wika ng matanda. Tumangutango naman ang asawa nito na nagmamasid lang sa nangyayari. Nag-umpisa ng humakbang ang matandang babae papasok sa loob ng palasyo. Sumunod ang matandang lalaki sa asawa nito. Umiti sa kanya si Abel at niyaya na siyang pumasok sa loob. Nang makapasok na si Dina sa malaking pintuan, lalo pang nanlaki ang mga mata niya dahil lahat ng kagamitan sa nakikita niya sa kanyang harapan ay yari sa ginto. Kinawayan sila ng ina nito na sumunod sa kanya. Hindi siya binibitawan ng lalaki hanggang sa namalaya na lang niya na nasa harapan na siya ng isang mahaba at malaking mesa na punong-puno ng iba't ibang klase ng masasarap na pagkain. May mga karne, isda, gulay at mga prutas. Subalit ang nakatawag ng pansin ni Dina ang dalawang uri ng kanin, isang puti at itim na kanin. Ganon din sa mga pagkain nakikita mo sa mesa. Lahat ng pagkain na nakikita mo at lahat ng gusto mong kainin ay malaya kang kumain hanggat gusto mo. Wika ng ina ni Abela. Umupo na ito at ang asawang lalaki. Ipinaghila siya ng upuan ni Abela at pinaupo. Hindi sinasadya na napatitig ang dalaga sa pagitan ng labi at ilong ng mag-asawa. Tulad ni Abela, wala ding kanal at guhit sa ilong at labi nito. Posible na hindi sila pangkaraniwang tao. Samantala, sa kabilang banda, abala si Olga at ang batang babae sa pamimitas ng mga magagandang klase ng bulaklak. Sa totoo lang, sobrang nag-aalala na siya sa nangyayari. Maingay ang batang kasama niya. Marami itong kinikwento sa kanya. Panay tangulang naman ang sagot ni Olga. Kahit abala ang dalaga ay palingalinga siya sa paligid. May kalahating oras nang hindi bumabalik si Dina at labis-labis na ang kanyang pag-aalala sa kaibigan. Nalibot na niya ang paligid ngunit ni anino ng kanyang kaibigan ay hindi niya nasilayan. Sa tahanan naman ni Abela, busog na si Dina sa dami ng kanyang kinain. Napalingon siya sa mama ni Abela nang alukin siya nito na kainin daw ang kanin na kulay itim. Masarap daw ito at ito daw ay matamis at panghimagas. Biglang sumakit ang ulo ni Dina, parang may kung anong pilit na sumisingit sa kanyang alaala. Sumingit sa kanyang alaala ang sinabi ng kanyang lola Candida noong siya ay maliit pa at nagkukwento ito tungkol sa mga engkanto. Dina apo, kung sakali man na balang araw kapag malaki ka na, sa oras na mapadpad ka sa isang lugar na hindi ka pamilyar sa mga bagay, pagkain na nakita mo, wag mong basta-basta na lang kukuhain o kakainin, sapagkat lahat ng kakaiba sa paningin mo ay may kaakibat na kahulugan. Yun ang wika ng lola niya noong siya ay bata pa. Dahil sa alaalang yun, ay dahan-dahang umiling si Dina. Saglit na nag-iba ang aura ng mukha ng matandang babae.
Pagkadismaya ang naging reaksyon nito. Nakita niya na nagkatinginan ang mag-asawa, samantalang si Abel naman ay tahimik lang. Nang matapos ang pagkain ay niyaya ng matandang babae si Dina na mamasyal sila sa loob ng tahanan ng mga ito, na para kay Dina ay isang palasyo. Ang mga gintong kagamitan ay sumisimbolo ng karangyaan. Ang lugar sa loob at labas ng palasyo ay sadyang nakakaliyo, hanggang sa huminto sila sa isang napakagandang hardin. Ang mga bulaklak ay nagniningning sa taglay na kagandahan ng bawat isa, hanggang sa napahinto sa paglalakad sa hardin si Dina. May nakita siyang itim na rosas. Ang itim na rosas ay nakatanim sa isang sulok ng hardin, malayo sa karamihan. Habang tumatagal ang pagtitig dito ng dalaga, ay may kung anong bumubulong sa kanya na ito ay lapitan at pitasin. Nang lumingon siya sa matandang babae ay nakangiti ito ng matamis at tumango. Sinyalis na pinapayagan siya nitong pitasin ang itim na rosas. Subalit may kung anong bumubulong kay Dina na wag itong pitasin. Isang malaki at bilog na bayabas ang ibinigay ng batang babae kay Olga. Napalunog ng laway si Olga. Paborito niya ang bayabas simula pa ng pagkabata. Napakasarap na kagatin ng bayabas na ibinibigay sa kanya ng bata. Dahan-dahan niya itong inabot sa kamay ng bata na noon ay nakatingin sa kanya at nakangiti. Bakit parang may kakaiba sa mga ngiti ng batang kaharap niya? At nang kanya itong titigan, tulad ng gwapong lalaki na nakasabay nila ni Dina sa bus, wala din itong kanal sa pagitan ng labi at ilong nito. Ang pagtatangka ni Olga na kagatin ang bayabas ay nahinto. Bigla niyang nabitawan ang bayabas. Gumulong ito sa lupa at nagulat na lang si Olga nang biglang nagbago ang paligid. Ang parang napuno ng naggagandahang bulaklak ay naging isang madilim na lugar. May naririnig siyang mga hagik-gikan na nagmumula kung saan. Biglang nawala ang batang babae na kasama niya. Hanggang sa biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Nakaramdam siya ng matinding pagkauhaw. Sa kalagitnaan ng malawak na lupain na may mga patay na puno ay may nakita siyang isang banga. Ang banga ay nakalagay sa ibabaw ng isang malapad na bato. Kaya kitang-kita niya ang tumutulong malakristal na tubig. Nangilabot na si Olga sa kapaligiran na kinaroroonan niya. May nakikita siyang maliliit na tao na nag-aakyatan sa mga patay na puno. Unti-unting nagliwanag ang paligid. Ang malawak na parang animoy isang libingan. Nanlumo si Olga. Hindi niya alam ang nangyayari. Ang biglaang pagkawala ni Dina, ang sunod-sunod na nangyari na parabang may kumukontrol sa kanya. Takot ang sumunod na bumalot sa buong pagkatao niya. Kailangan niyang makatakas sa lugar na yon at makabalik sa daan na kanilang tinatahak. Samantala, halatang halata na ang pagkadismaya ng matandang babae sa pangalawang beses na pagtanggi ni Dina sa mga inaalok niya. Lumitaw sa tabi nito ang matandang lalaki na ikinagulat ni Dina. Hinahanap ng mga mata niya si Abel. Hindi niya ito nakita. Alam niyang may maling nangyayari sa kanya at sa paligid. Naalala niya si Olga, ang kaibigan niya. Bakit nga ba hindi niya ito nakikita? Sa muli niyang paglingon ay nasa tabi na niya si Abela. May iniabot ito sa kanya, isang bagay na hindi pamilyar sa kanyang paningin. Nang kanyang titigan na pagtanto niya na isa itong gintong pendant. Sinabi sa kanya nito na oras na para lumabas siya sa puno bago pa mahuli ang lahat. Hinawakan siya ni Abel sa kamay. Humarang ang mga magulang nito sa unahan. Subalit nag-usap ang mag-anak ng lengguwaheng hindi maunawaan ni Dina.
Maya-maya pa ay kusa nang gumilid ang mga ito at hinayaan silang lumabas sa malaking puno. Sa isang kisap mata ay nasa labas na ng malaking puno si Dina. Nakahandusay siya sa lupa. Dahan-dahan siyang tumayo at naalala niya bigla ang kaibigang si Olga. Kaya nagmamadali na siyang tumakbo upang hanapin ang kaibigan. Hinihingal na naupo si Dina sa isang malaking bato. Nag-iba ang paligid na wala ang nagagandahang bulaklak. Sumigaw siya at tinatawag si Olga. Umiiyak siya sa sobrang kaba. Hanggang sa isang tapik sa balikat ang nagpakislot sa kanya. Si Olga, nakangiting nakatingin sa kanya. Dahil sa labis na saya at nakita din niya ang kaibigan, nayakap niya ito ng mahigpit. Subalit bigla siyang napahinto sa pagkakayakap. Bakit parang may mali sa katawan ni Olga? Tumikhim si Olga kaya ipinagsawalang bahala na lang niya ang nasa isip niya. Naglakad na lang sila pabalik sa daan kung saan may landas ng mga tao. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad paakyat sa bundok ng Mount Banahaw. Naninibago lang si Dina dahil biglang naging tahimik si Olga simula nang magkita sila. Hindi siya sanay na hindi ito maingay. Naisip na lang niya na baka ito ay pagod lang. Mula sa unahan ay napangiti si Dina. May nakikita siyang isang grupo ng mga babaeng may pare-pareho ng suot. Kaya naisip niya na magkakatrabaho ang mga to. Habang papalapit sila sa grupo ay napatingin naman sa kanila ang mga to. Napansin niya na ang logo ng suot na damit ng mga babae ay isang simbahan. Samahan ng mga kababaihan na naglilingkod sa simbahan. Napangiti siya at binati ang mga ito. Agad din namang umiti sa kanya ang mga babaeng yun. Nagpakilala si Dina. Sinabi niya na galing sila sa Maynila ng kanyang kaibigan at nais lang nilang mamasyal sa Mount Banahaw. Ipinakilala din niya ang kaibigang si Olga subalit nanlaki ang mga mata ng babae. Hindi niya maintindihan kung bakit ganon ang reaksyon ng mga ito nang makita si Olga. Naguluhan na naman si Dina at tinanong kung may mali ba. Mabilis na sumagot ang isang matandang lalaki sa likod niya. Masyadong mahiwaga ang lugar na ito. Ang mga mangmang sa kaalaman sa bundok na ito ay kikilos at mapapaniwala ng mga nilalang na mapanlin lang sa paligid. Sapagkat ang bawat lugar dito ay may kanya-kanyang teritoryo ng mga nilalang na hindi natin akalain na nabubuhay din sila tulad ng mga tao. Humayo ka, iha, at agapan mo ang pagpapagamot sa kaibigan mo bago pa mahuli ang lahat. Pagkatapos ng matanda ay parang mga takot na sumunod na umalis ang mga babae. Nilingon niya at hinabol niya ang isang babae at hinawakan ang mga kamay. Nagmakaawa siya na sabihin kung ano ang nakita ng mga to. Tinitigan siya nito ng matagal bago nagsalita. Tama ang sinabi ng matandang lalaki. Hindi tao ang kasama mo. Nililin lang niya ang paningin mo. Dahil ang kasama mo ay isang bata at isang engkanto. Kung talagang mahal mo ang kaibigan mo, huwag mo siyang iwanan. Maghanap ka ng albularyo na makakatulong sa kaibigan mo upang makaalis agad sa lugar kung nasaan siya ngayon. Umiyak si Dina at nagmakaawa sa babae na huwag siyang iwanan at tulungan siyang ibalik ang kanyang kaibigang si Olga. Tinawag na ng babae ng mga kasamahan nito na naghihintay sa unahan. Parang nakonsensya naman ito na nagpaiwan na. Narinig niya na susunod na lang siya sa mga kasama. Kahit anong pilit ng mga kasamahan ng babae ay mas pinili nitong tulungan siya kaysa pumunta sa mga kasamahan nito. Nilapitan ng babae si Olga na nakatulala pa rin at wala sa sariling pag-iisip. Bigla itong umiyak at tinatawag si Dina. Awang-awa si Dina sa kaibigan niya.
Lalapitan na niya ito nang biglang nanlisik ang mga mata nito. Kasunod ng panlilisik ng mga mata, tumakbo ito ng mabilis papunta sa kakahuyan. Natakot na rin ang babaeng tumutulong sa kanya. Sumunod sila sa kakahuyan nang bigla namang nawala sa paningin nila si Olga. Abot-abot ang kaba na nararamdaman ni Dina. Huminto sa paglalakad ang babae at hinarap si Dina. Sinasapian ng kaibigan mo, Iha. Oo, katawan niya ang nakikita mo at kasama, subalit ibang kaluluwa ang nasa loob ng katawan niya. Nabiktima ng engkanto ang kaibigan mo at dapat natin itong pigilan sa abot ng ating makakaya. Dahil kapag nahuli tayo, tuluyan nang hindi makakauwi ang kaibigan mo. Kukuhain na siya ng engkantong sumapi sa kanya habang buhay na siyang makukulong sa lugar kung nasaan man siya ngayon. Wika ng babaeng kasama ni Dina. Hindi makapaniwala si Dina sa kanyang naririnig sa kabila ng babala sa kanila ng driver ng jeep. Bakit umabot pa rin sa ganun ang kaibigan niya? Niyaya siya ng babae na may pupuntahan daw sila. Saglit na natigilan si Dina. Naisip niya na lahat ng nangyayari sa kanila ni Olga. Palagi silang mag-uumpisa sa mga salitang may magyayaya sa kanila at may pupuntahan daw sila. Tila nabasa naman ng babae ang kanyang iniisip, kaya sumeryoso ang mukha nito. Sinabi nito kung wala siyang tiwala dito ay aalis na lang ito. Pinigil ni Dina ang babae. Napag-aralan niya na maayos itong kausap. Kaya siya nitong tignan ng diretso sa mga mata habang nagsasalita. Humingi ng pasensya si Dina sa kanyang pagdududa dito. Magkasama silang naglakad pabalik kung saan sila dumaan ni Olga papunta sa bundok. Habang nasa daan ay napag-alaman niya na Nela ang pangalan nito. Maya-maya pa, isang kubo ang nadatnan ni Dina na nasa paanan lang ng isang burol. Di nagtagal ay may lumabas na matandang babae sa pintuan. Sinabi agad ni Aling Nelia ang pakay nila. Sandaling napaisip ang matanda bago nito sinabi na kailangang bumili ni Dina ng manok na iaalay sa mga engkanto upang mabawi pa ang kaluluwa ng kaibigan niya nga nakulong sa kung saang lugar. Habang nasa daan, kahit nakatungkod ang matandang babae, ay mabilis pa rin itong maglakad. Naalala ni Dina ang kanyang namayapang lola. Palibhasa mayaman ito, sanay sa masasarap na pagkain. Kulang sa ehersisyo kaya mabilis itong nangihina. Naisipan ni Dina na itanong sa matandang babae kung tama ba ang hinala niya, na kapag ang isang tao ay walang kanal sa pagitan ng itaas ng labi at ibaba ng ilong ay isa itong engkanto. Napahinto ang matanda sa paglalakad at hinarap siya. Totoo ang sinasabi mo. Mga engkanto nga sila. Sa totoo lang, ang mundo natin ay nagkalat sa iba't ibang nilalang na hindi natin kauri. Nagaanyong tao lang sila upang itago ang tunay nilang katauhan. Hindi na natin sila kontrolado. Lalong-lalo na ang mga bagay na yon. Pero may magagawa tayong mga tao upang hindi na umabot pa sa tulad ng mga ganito. Maging mapagmatsyag tayo sa mga taong nakakasalamuhan natin. At sa oras na nakakita tayo o nakatagpo ng mga engkanto, hayaan mo lang sila. Huwag mo silang titignan ng paulit-ulit. Lalo nang huwag mong ipagsabi sa iba o kasama mo ang tungkol sa kanila. Dahil alam nila ito. Maaring nakapikit sila pero ang tenga nila ay bukas na bukas. Kaya alam nila ang pinag-uusapan ninyo. At kapag nangyari yon, doon na nila kayo uumpisahang paglaruan. Gulat na gulat si Dina nang marinig ang sinabi ng matanda. Ganun na ganun nga ang nangyari sa kanila ni Olga. Ibig palang sabihin nun, kahit nakapikit ang lalaking estranghero nga nagpakilalang si Abela, ay naririnig pala sila nito. Ipinagtapat ni Dina ang lahat ng nangyari. Maging si Aling Nelia ay nagulat din at kinakitaan ng takot sa mga mata. Pagkatapos nilang mabawi ang kaluluwa ni Olga,
Pinayuhan si Dina ng matanda na kailangan nilang humingi ng tawad sa engkanto at mag-alay sila ng tigi-isang buhay na manok. Sa lugar kung saan nila nakitang huling pinuntahan ni Olga, itinuro ni Dina sa matanda. Doon sa kakahuyan, pumasok ang kanyang kaibigan. Ilang sandali pa ay narinig nila ang isang sitsit. Nagpalinga-linga silang tatlo subalit wala silang makita sa paligid. Pumikit ang matanda nang makarinig ng malakas na halakhak. Natakot ng husto si Dina. Kilala niya ang boses na yun. Si Olga yun. Ganon na ganon ang halakhak nito. Dahan-dahang dumilat ang matanda at biglang tumingala. Sinundan ng tingin ni Dina at Aling Nelia ang tinitingnan ng matanda. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata nila ni Dina at kitang-kita niya si Olga na nasa itaas ng puno ng nyug. Nakaupo ito sa isang sanga ng nyug nang wala man lang hinahawakan. Tuluyan nang umiiyak si Dina. Kapag nahulog ang kaibigan, siguradong hindi ito bubuhayin dahil napakataas ng puno ng nyug. Humalakhak ng paulit-ulit si Olga. Napasigaw si Dina at si Aling Nelia nang bigla itong tumayo. Maya-maya pa, hinawakan sa leeg ng matanda ang manok. Bumulong ito ng ilang segundo. Pagkatapos ay ginilitan nito ang leeg ng manok. Tumulo ang sariwa nitong dugo. Dahan-dahang pinatakan ng matanda ang paligid ng puno ng nyug. Ilang sandali ang lumipas, huminto sa paghalakhak si Olga. Pigil hininga sina Aling Nelia at Dina nang mabilis na naglakad si Olga papunta sa gitna ng puno nito. At walang pag-aalinlangan ito nga nagpadaos-dos pababa sa katawan ng puno ng nyug. Inamoy-amoy nito ang sariwang dugo. Nagdasal ang matanda at may kung anong inilagay sa paanan ni Olga. Biglang nanginig ang buong katawan ni Olga hanggang sa nawalan ng malay. Niyakap ng mahigpit ni Dina ang kaibigan. Habang walang malay si Olga, may kung anong anino ang humiwalay sa kanyang katawan. Ayon sa matanda, lumabas na raw sa katawan ni Olga ang engkantong sumapi dito. Marami pang ibinilin sa kanya ang matanda hanggang sa unti-unti nang nagkamalay si Olga. Dahil sa sobrang tuwa ay niyakap at hinalikan niya sa noo ang kanyang kaibigan. Parang walang nangyari na tumayo naman si Olga. Naguguluhan pa ito na may kasama silang matandang babae at isa pang hindi kilala. Hindi tinanggap ng matandang babae ang perang ibinibigay niya. Nagpasalamat din si Dina kay Aling Nelia na tinulungan siya. Maya-maya pa, naghanap sila ng dalawa pang manok. Naguguluhan man si Olga ay hindi na lang ito pumibo. Sinunod na lang niya ang pinapagawa sa kanya ng kaibigan. Magkasabay nilang ginilitan ng leeg ang mga manok na hawak nila. Nasa isang tahimik na bati sila nakatayo. Humingi din sila ng pasensya sa panggagambala nila sa mga engkanto. At ang pinakahuli, ibinao ni Dina sa ilalim ng mga bato sa sapa ang pendant na ibinigay sa kanya ni Abela. Mabuti na lang, pinagsabihan siya ng matandang babae. Dahil kung nadala niya sa bahay nila ang pendant, masusundan siya ni Abela at ng pamilya nito. Nagpasya nang umuwi ang magkaibigan sa Maynila. Dumaan muna sila sa isang simbahan na nakita nila at nagpasalamat na makakauwi pa sila ng buhay sa kani-kanilang pamilya. At dito na lang po nagtatapos ang ating kwento na may pinamagatang sa piling ng engkanto. Maraming salamat. Hanggang sa muli.